We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Pagbangga kan motorsiklo sa duwang pedestrian sa pool sa CCTV. Tapyas sa taripa sa bagas, pigtutulod sa kamera. Asin-aspin nakaresebe nin award huli sa iyang posam attendance sa eskwelahan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po, si Jessica Kalinog. Nagbabalyong senior citizen sa Libmanan, Camarines Sur, lugadan, makalihis mabudalan kan sarong motorcycle rider, mantang pagbangga kan motorsiklo sa duwang pedestrian, sa pool, sa CCTV. Ani ba pang detalye, tutukan sa report ni Chris Novelo. Lugadan ang sarong babaeng senior citizen makalis mabodalan kan sarong motorsiklo sa barangay Bicalib, Manan, Camarines Sur. Lugadan man ang driver ka nakabagang motorsiklo sa biktima na tulos man na idinalagan sa ospital. Sangon niya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Sa Daraga Albay sa pool sa CCTV ang pagbangga kan sarong motorsiklo sa duwang nagbabalyong pedestrian sa barangay Kimantong. Mahihiling sa video na nabulaga ang rider kan biglang suminulpot ang duwang persona nagikan sa balyong tinampo. Nagsapo din minor injuries ang rider as ng duwang nabodalang pedestrian na tulos man idinalagan sa ospital. Haros wasak man ang gate na inikan sarong residensya sa Magayon Drive, Legazpi City, makalis mabangga kan sarong SUV. Nadamay pa sa nabanggaan poste kan Aleco asin metro ning tubig. Sa investigasyon kan Legazpi City PNP blind curve ang tinampo asin, naalanganin ang driver sa kasinudan kaining motorsiklo. Bigla na lang po ini nagpasiring duman sa ibong na linya. Kausa kang mabangga kay ni ang sarong poste ki Aleco. Buda gate kan residensya. Nagsapo nin lugad sa lawas ang 19 anyos sa driver kan SUV mantang salbado man ang duwang lunat kay na edad 18 anyos. Papanimbagon man subot kan Aleco ang driver kan SUV. Kasi nasa gilid man sa poste, enot na enot po siya po ang mabayad ng poste na ipapalit and the interruption fees. Ini pong duwang ini pig-compute na ngunyan kan sa moyang technical team. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Labi 100,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang sabuan nasamsam kan Naga City Police Drug Enforcement Unit sa magkasuway na search warrant operations ngunya na aldaw. Ani ba pang detalye kan baretang iyan, aramonta sa report na ini. Sa paso na ininin pananom, nakuha kan mga kabuhan kan Naga City Police Drug Enforcement Unit an apat na sachet nin pigtutubudang sabu na nakatago sa laaganin flashlight. Sa pagpadagos pa kan pagsakyada sa residensya, 16 na saradit na sachet panin iligal na droga ang nadukayan sa sarong estante sa may kusina. Sa harong na ini sa Barangay Balatas, nakaistar ang 38 anyos na lalaki na subject kan mandamiento de requisa asin bistadong tulak nin droga. Alaga day na ini naabutan sa lugar asin padagos na pigahanap sa ngunyan. I-charge pa rin yun sa kanya as the occupant and at the same time as the subject person o search warrant. Kahit naman po nakatakas yun, mapapailan pa rin po siya ng kaso. Nagsayuma naman na magtaupang komento ang agum kaini. Alaga depensa kaini, day niya subuot aram na igwanin siring kadakol na iligal na drogang nakatago sa saindang residensya. Sa kabilugan, kinakalkulong kantidad 40,800 pesos nin iligal na droga ang nakuha sa operasyon. Pigserbihan manin parehong mandamiento de requisa ang nagbabantay kan tindahan na ini sa may eastbound terminal sa Barangay Triangulo. Apat na sachet nin pigtutubudang shabu, kantidad 88,400 pesos ang nadukayan sa laog kan sarong pitaka.
pigtutubudan man, naan mga nagluluwas laog sa tindahan asin nagbabakal na mga tricycle, jeepney, bus asin van driver, iyuman ang nakakatransaksyon kan suspetsado. Sangunya, nasa kustudiya na kan NCPO ang suspect para sa maninigong disposisyon. I-encourage po kaya yung sa search warrant kasi mas mataas po yung para ma-convict yung suspect natin. Na-convince na natin yung court na talagang may illegal drugs at talagang nagbabiolate yung subject person. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pura na dara kan bagyong aghon kan weekend, day subuot naging supisyente nganing mapanuan ang water sources kan MNWD. Diversion kan tubig hali sa mga pumping station na may sobrang tubig. Ginigibo kan opisina nganing maisupply sa mga lugar na nakakamati nin maluya hasta mayong bulos nin tubig. Ani ba pang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Jessica, dawangan ina sa 80 to 90 millimeters ning uran ang binulos ka nakaaging weekend darakan bagyong aghon dahil man giraray subot yan naging supisyente nganing madagdagan ang supply kan tubig sa spring sources kan MNWD. Inabutan kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia si Laura Delcan Kamaligan Camarines Sur na nagsasampay kan sa mga nilabhang bado amay kasubagong aga. Pinili subot kay ni maglaban ng amay hulita mas makusog subot ang bulos kan tubig gikan sa MNWD. Maabot ang bolo sa maluya, pero alas 3 ni magahon. Napoong kami alas 2 para may turo na yung kadikit. Apwera kan mga labahan tambak naman ang sa indang mga hugasan, huli tapig halat mo na nindaan supply kan tubig. Asin ka nagpuan na magbulos ang tubig, pinanot na nindaan mga dramasin balde komo pangunsumo. Sa ibong kaya kan mga pag-uran ka nakaging weekend darakan bagyong aghon, day man girare naging supisyente ang tubig sa spring sources kan MNWD. Dikit sa nakayaan ibinulos na uran asin da ikay ninaabot ang water table sa Mount Isarog. Actually nun yan, dahil tapanggay na mati si uran. Dikit man lang so uran na binuhos ni Aghon. Dikit pa ito, dugay na bago makaabot sa yung mga water tables. Katakod kay ini nagkukondisyon niya ng diversion sa pag-supply ng tubig ang opisina. Hali sa mga pumping station na may sobrang tubig pasiring sa mga lugar na nakakamati ni maluyong bulos ng tubig siring sa Abelya, Kamaligan, gayon sa asin iba pang lugar. Jessica, mas nga ipigdeklara na kan pag-asaan onset kan rainy season, abiso man giraray kan MNWD sa mga consumers na maging ang daming hulita posible man giraray na mangyari itong kung minsan maluya hasta mayong bulos ng tubig. Jessica? Jos Mabalos, Chris. 70 anyos na lola sa Ragay, Camarines Sur, saro sa mga matrayumpong nakatapos nin senior high school with honors sa paagi kan alternative learning system. An sa iyang istorya, aramon ta sa report na ini. Sa graduation pictorial pasana, all smiles na ang 70 anyos na si Lelia Calyaw, kan Barangay Lower Omon, Ragay, Camarines Sur. Ang ngirit na iyan, sa iya manadaradara hasta sa pagsakat sa entablado kan Mayo 29, kung saan sa iyang pigresibe ang senior high school diploma. Si Lola Lelia, saro sa 24 Alternative Learning System senior high school graduates kan Sisa Feliciano Memorial High School, batch 2023 to 2024. Asin siya, naggraduar with high honors. Masaya kasi na-achieve ko ng aking pangarap. Ang pangarap ko lang po, ma'am, na makakuha po ng diploma. Pirang dekada in the making nga ni daan sa iyang dream come true na ini. Third year high school sa nakayaan sa iyang natapos, as hindi na nakapadagos pagklase ka ito huli sa kakulangang pinansyal. Dekada na ang lumipas. Taong 2021, kan matawan siyang oportunidad na makalaog din grade 10 sa Ragay National Agricultural and Fisheries School sa paagi kan ALS. Nakatapos kan 2022, asin pigpadagos na hasta sa nakagraduar nin senior high school. Walang sa limit sa edad. Kung gusto mong mag-aral, kung gusto mong ma-achieve ang mga pangarap mo or mga goal sa buhay, wala pong hadlang yon. Mom of 11 children, asin lola of 31 apos si Lola Lelia. Gabusinda, very proud sa iyang trayumpong ini. Happy kasi despite nga ng age niya and health condition,
nahihilo, nalulula, nakaka-experience ng mga ganyan. May emosyon po na na nalulungkot kasi dalawa lang kami kahapon. Proud ako sa kanya kasi nakaakyat pa rin siya kahit alam mo yung dalawa lang kami na hanggang doon sa last stage niya ng high school journey. Maugba nga ni Daat na nadagdagan ang family members ninda na may high school diploma. Kung kaya pa, lauman ni Lola Lelia na makatapos pa sa kolehiyo para sa saro pang pangaturugan na maging sarong paratukdo. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tapyas sa taripa sa bagas, pigbubusol ngunyan sa kamara. Presyo kan bagas, posibleng magbaba subuot nin 4 pesos to 5 pesos per kilo in kasong marealisar ang pag-amyenda sa rice tarification law. Tutukan iyan sa report ni Chris Novello. Nagkakawat ng ngunyan sa 48 pesos per kilo ang pinakabaratong bagas na nababakal sa merkado publiko kan Pili Camarines Sur. 62 pesos per kilo man ang pinakamahal. Mas mababa na subot inining 3 pesos per kilo kung ikukumpara kan daipan nagpupuon ang harvest season. Ang presyong inikan bagas ngunyan posibleng maibaba pa subuot en kaso marealisar ang piguhurot ngunyan sa kamara na tapya sa taripa sa bagas. En kaso marealisar, matatapyasan pa ang tariff rate sa bagas sa 35%. Disyembre ka nakaaging taon kan inextender ni Presidente Bongbong Marcos ang tapya sa taripa sa imported na bagas as iba pang pigi-import na food items. Paborable man subot digdian mga paratianda asin konsumidor urog pang may mga nababakal na imported rice sa pirang merkado. Siyempre nag-import, mostly po man. Ang iba nga ni digdi talagang hali sa Vietnam. Mahal pag iraray sa mayong hanap buhay. Sigun man sa Department of Agriculture, posibleng 4 to 5 pesos per kilo ang ihuhuro sa presyo kan bagas oras na maaprubahan ang rice tariff reduction. Kaibanan si Javel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, may panibagong bagyo na nanutaran sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Nasa sulnupang parte iyan kan Northern Luzon, asin sigun sa pag-asa, hababaan tsansa kaining maglaog sa par o magkaigwanin direktang epekto sa nasyon. Pigbubutong kainian habagat paparayo sa nasyon kaya sa presente yaon kita sa monsoon break. Sa ibong kaini, posible man giraray magpauran ang frontal system asin localized thunderstorms. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes, asin Masbate. May posibilidad man nin pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. An banwaan kan Labo, ang saro sa nangingenot sa banwaan kan Camarines Norte na mahigot na pigpapautob ang no single-use plastic policy. Alagad sa ibong kaini, day man giraray nalilikayan na magkaigwa o an igwang mga bottled water na pigtitsenda sa mga merkado. Kaya sa loob kan LGU, dagos ng pigpangalad kan munisipyo ang pagbakal kan mga bottled water asin paggamit nin mga disposable cups. Sigon sa MDRRMO, parte ini kan ginibong deklarasyon kan climate and environmental emergency sa banwaan asin antisipasyon sa mas naglalalang epekto kan climate change sa kapalibutan. Nagpepreparar naman ang banwaan sa posibleng pag-ako nin mga kumpanya nin renewable energy. Apwera kaini nakabugtak sa deklarasyon ang pag-institutionalize kan Local Climate Action Plan para sa marikas na paglipat sa low-carbon economy. Sa paagi kan nasambitan ng deklarasyon, padikit-dikit ng pigtutukduan ang publiko na magkaigwanin pagmakulog sa kapalibutan. Basically, ito po yung deklarasyon na sinasabi ng lokal na pamahalaan na ina-acknowledge po niya ang nangyayaring pagbabago ng klima at tayo ay nasa estado na ng crisis or emergency. Sorpresang binisita kan Social Security System sa paagi kan run after contribution evaders or RACE ang 7 employer sa syudad nin Ligao. Pigbisita ang mga ini huli sa daip pag-utob
sa saindang obligasyon na hulugan ang kontribusyon kan saindang mga empleyado. Sigon sa SSS Legal Department, kasabay kan saindang pagbisita sa mga embueltong employer, tinawan man ang mga ininin 15 aldaw para mag-comply. Nagpatanid man ang opisina sa iba pang employers na seryosohon ang saindang mga obligasyon, nganing di man magkaigwanin problema. Di man siya masasabing daraw lang employer, mga simple lang, mga tigpirirang empleyado lang. Alagad yung yan, ang satuyang objective o peto digdi, pagpapagiromdom, pagpagamit. Sarong ido sa Camarines Norte ang nakaresibe nin medalya huli sa pagkakaigwanin perfect attendance sa eskwelahan. Ang makonsuelong istorya na ini, aramon ta sa report ni Rosie Nieva. Sa batch 2023-2024, kumusta sa indong pagtatapos? May naresibi ka bang award? May nanodan ka ba o saro ka sa pirming dai naglalaog sa klase? Sa Banwaan Kandaet, Camarines Norte, saro sa mga estudyante ni Teacher Lilet, dawa pirming turog sa klase, an importante daa naglalaog. Perfect attendance pa nga ni, kaya day pwedeng matapos ang school year na mayo siyang award. With highest honors! Perfect attendance! Siya ang aspin na si Agap. Napadagos na nag-aani nin mga positibong reaction sa netizens, makalis i-post sa social media ang video kaini kung sa in-game na game si Agap sa pagsakat sa stage. Inapod kayaan sa iyang pangaran para sa abitanin medalya para sa best attendance and with highest honor. Ginibo ini pagkatapos kan recognition ceremony sa Daet Elementary School. Katuwaan lang naman namin. Kumbaga parang good vibes lang. Pinost lang namin for friends consumption. Pero hindi namin akalain na magwa-viral siya. Sigon ki Teacher Lilet, antes niyang inampon si Agap. Payat ini asin may mga garapata sa lawas. Tinawan niya inininbulong asin pagkakan hasta sa dagos na narahay. Hasta sarong aldaw, nagdumaninisa sa iyang classroom, asin dumana nagpuon ang regular ka ining paglaog sa eskwelahan. Wala akong hesitation na may matatakot o ano kasi hindi siya sa akin nagpakita ng kahit konti man lang na aggression. Kaya araw-araw na, yun lang. Kaya wala akong hesitation na hindi siya tanggapin. Dakol subuot ang nauugma ki Agap huli sa pagiging mabuot kay ni, alaga digwaman ning nahandal na tibaad magdaranin huma sa mga aki. Ngunya na bakasyon na, arog kan mga paratukdo asin estudyante, kaipuhan naman na magbakasyon ni Agap. Kaya si Teacher Lilet, naisipan na ipuli naman si Agap sa saindang mismong harong, kaibanan ang sa iyang iba pang fur babies. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Epektibo na poon sa aga ang RA 11900 o ang Vape Law of 2022. Katakod ka ini i-require na kan DTI ang mga vape product na irehistro sa sainda. Para maaraman ang mga pag-andam kan ahensya, makakaulay ta live si DTI Camarines Sur Provincial Director J. Ablan. Diyos maray na hapon po, Sir J. Hi, good afternoon, Jessica, and of course sa gabos na nag-aantabay. Sir, epektibo na sa aga ang vape law, pero na pong mga establishmento ang mga nagtitinda ng e-cigarettes asin novel tobacco products sa Naga City asin iba pang banwaan sa Camarines Sur. Actually, na-promulgate ining law kang July 2022. And early last year, talagang nagpaapod na kita kang mga business establishments na nagpapabakal kaning vape. There were 45 establishments all over Camsur na pig-explicar ta kung ano ang salient points kaning 11,900, ano ang importansya kani, ano ang dapat na mga susunod dinda. Kasi gusto ta, well-informed sinda and at the same time, compliant digdi sa 11,900. Sir, sa satuya pong guidelines, ano ang proseso antes na ma-issuehan yung certification ang sarong vape product o establishmento and ano po ang paghigot na gigibuhon niya to nganing mayong makalusot na unauthorized vape products? Actually, igwa kitang hihilingon digding duwang bagay. First, duman sa establishment, and second, duman sa produkto. Sa establishments, iba-iba yan Igwang mga importers, igwang dealers, igwang retailers. So, both of them should have
certification from the Bureau of Product Standards. And at the same time, dapat igwasin ng juridical personality, itong DTI business name, mayor's permit, BIR, things like those. So, iyo to ang hihilingon ta. And duman man sa produkto, dakol kitang hilingon duman. First, itong compliance din na duman sa packaging, na dapat itong mga markings or itong mga graphics na gagamitin ninda, bako dapat itong attractive sa mga aki or mga minors. So meaning, even mga colors, even itong mga characters na gagamitin ninda, dapat mayong suggestive na pang-aki ito or pang-minors. Example, itong mga candy or itong mga cartoon character, these are not allowed under vape law or sa mga vape products. And then, dapat compliant man siya naman sa inaapod na product certification. Kasi igwa kitang, sa DTI kasi igwa kaming Bureau of Product Standards. So, gusto sabihon, igwa dapat sindang quality markings. Kung locally made ang produktong vape, dapat igwa siyang PS mark. Pag imported man ang vape products, dapat igwa siyang ICC mark or import commodity clearance. So, igwayan mga test na gigibohon to make sure na ining vape products are safe for human use. So, ito ang mga eco-comply nila. And, gabos po ini, pig-explain ta na, both duman sa mga dealers and even mga nagmamawot na mag-manufacture ng organic vape products. And, igwa kita kaning deadline, pag abot duman sa compliance sa mga graphics, na dapat bako ining suggestive na mga pang-minors or aki, dapat by this date, dapat compliant na sinda. Kasi ma-start na kita by Monday kung compliant man hanggang sinda. Otherwise, igwa kita kaning mga kaukol ng mga penalties na pwedeng ipataw, ranging from 5,000 up to 200,000 pesos ang penalties kani. Pag abot man duman sa compliance sa product certification, meaning itong quality markings for ICC and PS mark, up to December this year. So gustong sabihon, ma-monitor kita kang mga ICC and PS markings kang mga vape products starting January 2025. So these are well explained sa mga establishments and I hope everything is clear now. Tanghaling kumbaga, inform kita and at the same time, magiging compliant kita digdi sa vape law. Sir, how about po duman sa mga consumers? Ano man po ang dapat nindang tandaan o dapat tandaan kan publiko sa pagbakal po kaining vape products? Well, actually, igwa kitang mga series of consumer advocacies na kinigibo and i-integrate ta ining vape law. Tanghaling maintindihan ka mga consumers. First things first talaga is hilingon na maray na ito dapat na mga vape products are compliant duman sa inaapod na mandatory labeling requirements. Meaning, dapat ma-check ninda si sayang nag-manufacture kani, ano ang mga content kani. Tapos, ang pinaka-importante din, dapat igwang health warnings. Dapat igwang nakalaag na, kumbaga, health advisory na dapat nabako ining magayon for health. And at the same time, kung may mga problems or any untoward incidents na ma-experience ang sarong consumer sa paggamit kaning vape products, dapat na ipaabot ini po sa DTI. Kasi pwede tayong ining aksyonan, pwede tayong ma-call ang attention kang establishment, and at the same time, kung kaipuan na i-penalize or patawan in kaso itong establishment, gigibuhon ta. And, igwa pala na kung sarong nalingawan, gabos na vape establishments, nagpapabakal ka man or nagigibo ka kaning mga vape products, dapat compliant ka duman sa inaapod na 100 meter radius. Dapat harayo ka duman sa mga playgrounds or itong mga schools or even mga ibang facility na pinagdudumanan ka mga minors. And there is an accurate measurement kani, ito pong sa GPS. So, i-upload niya ini sa GPS para ma-ensure talaga na 100% compliant siya duman sa inaapod na 100 meter radius compliance. Alright, Diyos mabalos po, Sir J. Ablan, kan DTI Camarines Sur. Sarong kaso nin African swine fever ang nairehistro sa syudad nin Ligao. Sa ginibong assessment kan City Veterinary Office, ang barangay Santa Cruz man sana ang infected ngunyan nin ASF kung sa inigwanin 5 hog racer na apektado. Nagpaluwas naman in direktiba ang opisina na pigpapangalad na muna ang pagpapalaog asin pagluwas nin mga orig sa syudad. Nganing maibitaran ang paglakop kan helang. Apuera kaini mas pighigutan man ang monitoring kan mga otoridad sa paagi kan pagbugtak o pigbugtak na border checkpoints. 11 counts of rape by sexual assault
Naaatubang dyan sa kasong iyan ang 44 anyos na lalaking residente kan Barangay Calawag, Naga City. Kan Mayo 29, 2024, ipigserbi sa iya ang mandamiento de aresto para sa nasambit na kaso na bayolasyon sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mayo ininin pigre-rekomendang piyansa. Ang sospetsado nagtitinir ng ngunyan sa kustudiya kan Naga City Police Office para sa maninigong disposisyon. Natumtum din kalayo ang sarong pribadong tricycle mantang nasa gilid kan highway kan Banwaanin Basud, Camarines Norte. Tulos man na nagresponde ang BFP Basud, alagad nagkaaberya ang pump kaini kaya nagtabang na ang mga residente para mapalsok ang kalayo. Sa ngunyan, pigaaram pa kan BFP ang pigpunan kan kasulo. Mayo man nakulugan sa insidente. Mientras tanto, ikinamundo man ni Mayor Adrian Davoco ang nangyari hulita sa oras subuot na kaipuhan ang mga otoridad sa kaman nagkaaberyaan sa indang mga gamit. Sigon sa alkalde, 2018 pa nag-request ang LGU sa DILG Central Office nin bagong fire truck. Alagad hasta sa ngunyan, daipa ini nare-realisar. May posibleng paglangkaw sa presyo kan diesel asin kerosene sa masunod na semana. May tapyas man na pwedeng abangan sa gasolina. Sa pagtataya kan Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng maglangkaw nin 40 centavos hasta 60 centavos ang kada litro nin diesel. Para man sa kerosene, igwanin piglalaomang paglangkaw na 75 centavos hasta 90 centavos per liter. Nasa 60 centavos hasta 90 centavos per liter man ang posibleng tapyas sa gasolina. Pwede pa ining magbago depende sa huring aldaw kan trading ngunya na Biyernes. Digital innovation para sa mga kababaihan saro sa mga pigtutulod kan DICT nganing mapaurog ang information and communication technology sa nasyon. Uyan report. Sa pambihirang pagkakataon, nakaatubang kan pirang mga kababaihan hali sa man iba-ibang sektor sa Naga City, si DICT Undersecretary Josel Batapa Sige sa paagi kan Digital Innovation for Women Advancement. Parte ini kan 4-day activity kan ahensya na obhetong maitaas ang Naga City sa listahan kan mga lugar na may mauswag na industriya kan information technology as in business process management o IT-BPM. So it encourages the women, mga Bicolana, na magkaigwaning a platform for them to be exposed sa mga different technologies, initiatives, and kang DICT and the different sectors na nagsusuporta sa programang ini. Pag sinabing IT expert, mga lalaki ang haros pirming nakapronta digdi. Kaya sa paagi kan aktibidad na inikan DICT, hurot manindang maiheras sa publiko ang manibaybang oportunidad na igwa sa industriya kan information and communications technology na magin ang mga kababaihan suwak na suwak digdi. I think Naga is in the best position to create a digital workforce that is ready for the future. Ang importante lang, magkaisa ang ating mga universities, ang ating local governments, and of course, ang ating private sector. Sigun sa DICT, kadakol na interbensyon ang sa indang pigigibo, asin na sa mga LGU, universidad, asin pribadong sektor na ang desisyon kung naaprobitsaran ninda ang mga interbensyon na ini. Sarong Digital Careers Expo man ang ginibukan DICT Bicol sa Naga City. Nganing iheras sa mga estudyante asin interesadong individual ang mga trabaho asin oportunidad sa ICT industry. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Como parte kan pagtatapos kan sarong bulan na selebrasyon kan Padaraw Festival, napano nin makukulay asin magagayo na costumes ang kinundusir na street dance competition sa Banwaan kan bulan Sorsogon. Ang selebrasyon na ini parte kan pasasalamat kan Banwaan sa mga biyaya gikan sa kadagatan. Ang Padaraw apod sa pigagamit na ilaw kan mga parasira nganing magdulok sa saindaan mga sira tuyong naglalawod. Kan banggina inabangan man kan mga tao ang kinundusir na Maritime Parade of Lighted Boat sa Sabang Park sa Barangay Zone 2. Ibinidadigdi ang mga baroto na may kanya-kanyang magagayo na disenyo. Para sa lokal na gobyerno, naging maugma asin matrayumpo ang kabilugang aktibidad ngunya na taon.
Daw opisyal ng pigdeklarar kan pag-asa ang pagpuon kan panahoning tig-uran, padagos pagiraray ang pagruso kan mga turista sa mga beach sa Masbate. Arog na sana kan 10 km stretch beach sa barangay Palani sa Banwaan kan Balud na pigkokonsiderar na malaborakay ang kulay asin quality kan baybay. Perfect venue man ang beach area para sa sunset viewing. Sigon sa mga turista, pigdayon daan lugar para suliton ang huring hirit sa tig-init. Makalihis ma-enjoy ang water adventure sa Balud, perfect man na mag-food trip sa kakana na ini sa Banwaanin Mobo. Pigopre sir digdi ang special seafoods, arog kan buttered garlic shrimp, spicy crab asin kadakol pang ibang putahe na syertong mapapa-only rice ka sa Siram. Very inviting. They have the white sand like Boracay. Napakaganda po ng lugar. Bukod po sa white sand, ang ganda rin po ng sunset. Madadalan ang episode na iniya siniba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hale sa Manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Hinhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po, si Jessica Kalinog. Happy weekend mga kapuso! Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon, asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.